Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sumayin sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, ganun din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anuman hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Nais kong ibalik sa ating alaala ang mga nakaraang linggo bago pa man lumisan ang ating Panginoon Diyos sa susunod na linggo, ang linggo na pag-akyat sa langit ng Panginoon Jesucristo na muling nabuhay. Noong mga nakaraang mga linggo ay pinagdiriwang natin yung tinatawag na Good Shepherd Sunday, na kung saan sinabi ng Panginoon Diyos, kapag ang isang tupa ay nananatili sa moral ng mabuting pastor, ay nakasisigurado siya ng kanyang proteksyon, nakasisigurado siya ng kanyang kakanin. Noong isa namang linggo na nakaraan, ay ang imahe naman ng I am the vine and you are the branches. Na kapag nananatili tayo sa puno na si Jesus, ay magbubunga tayo ng marami. Pero kapag tayo ay hindi nakadikit sa Kanya, ay hindi tayo magbubunga ng marami. At sa linggong ito, ang tinutukoy naman ni Jesus ay ang larangan ng pag-ibig. Na manatili tayo sa Kanya para ang ating pag-ibig ay magpasawalang hanggan. Ang katulad ng pag-ibig ni Jesus na Kanyang pag-ibig sa Ama, ay siya rin uri ng pag-ibig na Kanyang ibinibigay sa atin. Only if mananatili tayo sa Kanya at kailanman ay hindi tayo ihiwalay o titiwalag sa Kanya. Pag-ibig. Napakahirap kapag ang isang tao ay umibig. Totoo ba yun, mga kapatid? Ayon sa inyong mga naging karanasan, yung bang inyong piniling ibigin ay nagsisisi na ba kayo ngayon? O sayang, no? Kasi walang no return, no exchange. May resibo na eh. May resibo. Nag-umpisa yun sa attraction na tinatawag nating na in love ka. Bakit naman kapag nalaman niya? Attraction, maganda, guwapo, simpatiko, maganda magdamit, no? Mabango, tapos professional, pero professional liar pa rin. Pero sa tagal ng panahon, hindi naging kayo na. No? Kasi na falling in love ka na.
Kasi nag-umpisa na in love, and then falling in love, pero na-fall out of love. Out of love. Dati in, ngayon out. In love, na-falling in love, and then na-fallen out of love. Saan ka pa? Bakit kaya? Bakit kaya ang hirap na manatili na in love? Kasi ang daming mga pinagbago. Yung mga, nung ikaw ay nagsasabi na mamahalin kita, habang buhay, hanggang buhay ako, buhay nga siya, pero pinatay ka naman. Bakit napakahirap? Maraming bagay. Mga bagay na hindi natin inaakala na mangyayari. Napakaganda mga kapatid na ibalik natin sa alaala yung mga sinupaan natin. Si Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, ang mga excuses ng mga tao kung bakit sila na-fall out of love, yung daw distance. Kasi kayo, naiwan yung asawa nyo. Nandito kayo, ang layo-layo sa Hong Kong. Kung kailan pa nagkaroon ng social media, doon pa nagka-problema. May internet. Naka-wifi ka naman. Unlimited. Pero sasabihin ng business, hindi naman unlimited ang subscription. I-load mo ko, then sige, diretso ang ating conversation. Pero diba, pag mas malayo kayo sa isa't isa, mas nami-miss ninyo yung bawat isa. Ito yung miss na M-I-S-S. Hindi yung M-I-S-S-E-D. Kasi pag nilagyan mo na ng E-D, tapos na ako sa miss out ka na. Na-miss kita. Ibig sabihin, hindi na ako na-miss kasi past tense na eh. Distance makes the heart to ponder. Diba? Ang kasabihan na mas nami-miss ninyo yung bawat isa, hinahanap niyo yung bawat isa. Kasi hindi ka sanay na magkahiwalay kayo. Kaya ngayon sa kasal, sinasabi ng pare, pinag-iisang dibdib. Yung puso ng bawat isa ay pinag-iisa. Kaya nga sa tagal ng panahon, sinasabi rin, magkamukha na. Yung mag-asawa. Pag tinignan mo si Mr., kamukha siya ng Mrs. Pag tinignan mo si Mrs., kamukha na siya si Mr. No, it's not the physical appearance. Pero yung pinag-isang dibdib, pinag-isang puso, iisa na lang yung kanilang damdamin. Iisa na lang yung kanilang iniisip. Kasi yung iniisip ng bawat isa ay yung para sa bawat isa at hindi na para sa kanya. When you enter into love and when you have fallen in love, ang lagi mo nang iniisip ay yung tao. Totoong-totoo sa sinasabi, paano natin masasabi na ang isang tao ay na-in love? Kasi wala na siyang iniisip. Kasi sa pagtulog, ang dream niya yung babae o yung lalaki. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya nakakausap yung taong iyon. Pero bakit hindi natin ma-maintain yung bagay na iyon? Kasi yung decision daw to be one heart and one mind and one soul is a personal choice. Yan ang sinasabi ni Vice. It's a personal choice. Kapag nawala na yung tao na nagpili, wala na yung tuloy. Yung iba nagsasabi kaya naghihiwalay daw because of distance. Yung iba naman kaya naghihiwalay ay dahil sa wala ng oras sa bawat isa. It's not true. 24 hours, hindi mo mabigyan ng kahit man ng isang segundo ang bawat isa. And yet, you're busy with all other things, TikTok and all of this. Pag Zumba, naku, present. Pero pag si Mr. o si Mrs., ay, mamaya na yun. May schedule. It's a personal choice.
Kaya nga nung sa kasal, hindi binabago yung formula ng kasal. Lagi sinasabi, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, and only death can keep you apart. Hindi pinapalitan. Yung iba, ang gaganda ng mga kinocompose ng mga pagsakasal, beach wedding pa, garden wedding, no? Bishop pa ang nagkasal. Sila pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na. Yung iba nga gusto bawiin yung bayan kay Bishop. Kasi akala pag Bishop ang nagkasal, they will remain together. It's not the Bishop that counts. It's your commitment to each other that counts. When you enter into love, and when you have fallen in love, without condition. Without condition. Kaya nga for better, for worse. Yumaman ka man o naghirap kayo, choice mo yan. Panagutan mo yan, choice mo yan. No other person can do that for you except yourself. Tatawagin kong duwag ang isang tao na hindi niya pinanagutan at pinanindigan yung kanyang pinramise. Kasi sumumpa ka. You made your pledge, you made your commitment. Not only with one another, ang mas mabigat, nanumpa ka rin sa Diyos. Kasi ang Diyos ang witness. Tsaka ang Diyos ang nagtali sa inyong dalawa. Mga kapatid, maganda yung sikreto na binigay sa akin ni Kristo. If only you will remain in me, husband and wife. If only you will remain in me, mga magkaibigan, dating magkaibigan. If only you will remain in me, mga magulang. If only you will remain in me, mga magkakapatid. If only you will remain in me, mga magkakadulo. Hindi magbabago ang pag-ibig niyo. Mananatili kayo sa isa't isa. Kaya nga hindi totoo na wala ng forever. Kasi hanggang buhay si Kristo, hanggang nandyan ang Diyos, mayroong pag-ibig na tinatawag na forever. At ito yung uri ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos. Only on one condition, manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Siguro ito ang nangyari sa ilan sa mga dating mag-asawa. Bumitaw sila sa Diyos. Either yung lalaki ang bumitaw o yung babae. Tama yung formula ni St. Paul sa 1 Corinthians 13 when St. Paul describes what is love. Hindi natin alam kapag binabasa natin yung pala yung uri ng pag-ibig ng Diyos. And I would like to end with that. Siguro balikan din ninyo. Kapag medyo tumatamlay na ang inyong pag-ibig sa isa't isa, balikan ninyo ang formula ng pag-ibig para muling sumigla ang pag-ibig ninyo at mag-alab sa isa't isa. Sabi ni St. Paul, and he describes yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay magpagpasensya. Father, hanggang dito na. More pa. Love is patient. Mabait daw ang pag-ibig. Love is kind. Hindi ito mabunganga. Ang namumutawi sa kanyang bibig, hindi ang mga masasamang nakikita niya sa kanyang asawa. Kung hindi namumutawi sa kanyang bibig, bagamat meron mga hindi maganda sa kanyang asawa, ang babanggitin niya, and I guess more inspiring, at the start of the day, yung kabaitan ng ating asawa. Love does not end. Hindi naiigit. Buti pa yung asawa ng kapitbahay natin. Sana siya na yung napangasawa. O sige, mag-ipatanggal. Love is not proud. Love is not proud. Humble. Mapagpakumbaba. Bagamat mas mataas yung antas na kanyang narating, ako, high school graduate lang, pero babawi ako sa ibang marami na hindi niya makikita sa ibang lalaki o hindi niya
makikita sa ibang babae. Love does not dishonor others. Dishonor. Love is not self-seeking. Kaya nga pinag-iisang dibdib. Hindi mo na hinahanap yung sarili mo. Kakalimutan mo na yung sarili mo. Kakainin mo lang. Iluluwa mo pa yan para sa iyo kabiyak. Lagi mo siyang iisipin. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Mapagtimpi. Mapagtimpi. Tunay na pag-ibig. Mapagtimpi. Galit ka. Pag-ibig. Pero galit ka na. Pero hanggang makasanayan na natin na tinunaw na ang ating pagkagalit ng tunay na pag-ibig. Hindi rin nagre-record ng mga nakaraan ang isang butiing asawa. Ay, ginawa na naman. Pang 3 beses na ito, Father, at hindi na natuto. Hindi, may pang-4 pa yan, pang 5. Magaling mag-record. Kulang isang notebook. Hanggang kailan? Hanggang magbago ang usapan. Pero magbabago. I tell you, kapag nagbago yan, magugulat ka. Baka kung nandito ka. Mga kapatid, meron bang pag-ibig na forever? I will give you one truth. Yung mga magulang ko, salamat sa Diyos, naging pare ako. Yung kanilang 25th anniversary, ako ang nag-celebrate. Yung kanilang 40th anniversary, ako ang nag-celebrate. Yung kanilang 50th anniversary, ako ang nag-celebrate. Yung kanilang 60th anniversary, ako pa rin ang nag-celebrate. At yung kahuli-hulihan nilang celebration ng kanilang pag-iisang dibdib, yung 61 years, ako rin ang nag-celebrate. Kaya, pagpapatunay, meron bang pag-ibig na panghabang buhay? Hanggang sa kamatayan, meron. Imbitahan na ninyo kapag kayo ay nag-celebrate ng inyong 75 years. Hopefully, buhay pa si Pablo. At hindi ko lang alam kung pareho tayong tatlo naka-wheelchair na nag-celebrate. Manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo at walang hanggan sasabihin natin that love is forever. Promise yan ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga mag-asawa. Amen. Magsibay na tayong lahat, sabay-sabay natin kaya ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nanakaw sa kinaroonan ng malimaw, na may pagpapahal at buhay na muli, umakyat sa langit, nalutok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang unang pag-ibig ang lubog sa nabubuhay at mga may tao. Sumasampalataya naman po sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pili ng mga tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap sa kanyang pag-ibig.